So ngayon mga katiits, panoorin ninyo itong video para malaman ninyo sa ating gamit na EKS long range locator na ating binago, ating na-improvise para hindi na siya mag-detect ng kahit anong klaseng minerals at kahit anong klaseng decoy na ginawa ng hapon. So bago muna, panoorin muna ninyo bago tayo magpaliwanag. I-improvise kasi lahat ng electronic ng EKS mga katiits, 4 na antena at 6 na antena mga katiits. Alam ko mga katiits na mag-detect ng minerals at anti-decoy kahit pa US na EKS locator mga katiits, lalong-lalo na ang mga piki. So, nakita ba ninyo mga katiits na mayroon nakaputi sa antena niya mga katiits? Yan ang pinutol natin mga katiits, ang kanyang antena at paano natin ginawa ng improvise. Ang antena mga katiits, connection siya sa sensor kasi lahat ng mga EKS locator mga katiits mayroong sensor at ang mga pisa niya mga katiits sa ilalim pareho lang sa mga appliances mga katiits. Mayroong IC, mayroong kapasitor, resistor, pareho lang mga pisa sa cellphone mga katiits ang EKS long range locator mga katiits. Ang kaniyang importante mga katiits, ang kaniyang magnetic sensor kasi ang EKS mayroon magnetic sensor at konektado siya sa antena mga katiits. So kasi kay electronic man siya mga katiits, so paano natin i-improvise? Ang pag-improvise mga katiits sa EKS long range locator pareho sa atin mga katiits. Putulin ninyo ang antena mga katiits, putulin ninyo tapos lagyan ninyo ng mercury, carbon, totoong carbon, lagyan ninyong battery, powderized battery, anti-decoy at minerales at decoy na ang ginawa ng hapon, totoong anti-decoy at espalto mga katiits at uling mga katiits at lagyan naman ninyo ng kaunting buhangin at lagyan ninyong kaunting tubig. Tapos idugtong ninyo mga katiits, yon ang makita ninyo sa atin mayroong puti. Magbili na kayo ng glugan. So glugan ang pagdugtong mga katiits. Pwede sumpayan ninyo katiits, pataasan ninyo. Maghanap kayo ng ikasumpay, ikadugtong, copper ba, silver ba, yung antena sa TV, pwede nyo na idugtong para mahaba siya at maraming i-load ninyo sa ilalim. At doon ninyo malaman mga katiits na ang inyong EKS locator kakaiba na ang galaw. Kakaiba na mga katiits. Hindi na siya basta-basta mag-detect ng mga anti-decoy at hindi na kayo maligaw sa inyong hukay. So dito naman ta sa improvise long range locator mga katiits, pareho nito sa aking ginawa mga katiits. So ato lang gikat ang video mga katiits. Yung video mga katiits sa nakita ninyo sa video, kapwa katiits ang ating napuntahan na ating natulungan mga katiits na mayroon silang hukay na ilang ipa-confirm sa atin. So ating na-confirm na positive. So makita ninyo sa video mga katiits ang ating long range locator, EKS locator, ating na-improvise. So ang lahat na kong sinabi mga katiits, pwede na ninyo gayahin sa inyong mga lahat ng klaseng long range locator. Pero mayroon pang 4 mga katiits na hindi ko sinabi sa itong video. Sikreto siya mga katiits na sinabi sa hapon. Dalawang hapon nagsabi sa atin kung ano ba ang pinakasikreto, na mayroon pang pinakadabis nga sikreto nga ilagay sa antena. So ang ikasabi ko lang, gayahin ninyo lang ang aking sinabi. Yung espalto yan sa ginawa ng hapon, hindi espalto lang magkuha lang kayong kasada at ilagay ninyo, hindi yan. Kung mayroong hukay kayo nga nakasintro kamo sa inyong hukay, makakita kayo ng espalto. Kung makakita kayo ng clay, makakita kayo ng itim na parang uling na matigas, yun ang tinatawag na bato uling. At mayroon kayong makita sa inyong site sa ilalim na itim na bato na sobrang tigas, yan ang tinatawag na dignum.
So makakita lang kayo dyan mga katiits sa aking sinabi kung kayo sa inyong site nakasintro kayo. Kapag hindi kayo nakasintro, hindi ninyo makita yan ang aking sinabi. So kung gayahin ninyo ang aking sinabi mga katiits, huwag ninyo kalimutan paglagay lang ng 7 palito ng posporo. Yung Dr. Si Rizal, huwag ilagay ang palitong posporo na 7 kapag hindi Dr. Si Rizal. Available lang yun ang Dr. Si Rizal ang ilagay ninyo mga katiits. So yan lang mga katiits. So kailangan mga katiits na ang inyong mga gadget, mga electronic, kailangan inyo yung i-improvise. Kasi marami na kaming na-encounter mga katiits. Mayroong naghanap sa amin, mayroong nagtawag sa amin nga, sir, puntahan nyo kami kasi naligaw na kami sa aming site. So tinanong ko muna, ma'am, ano ba ang gamit ninyo? Sabi nila may scanner kami, mayroong garit, mayroong metal detector at mayroong US na EKS locator. So doon nagpunta ako, tinulungan ko sila kasi malaki ng gasto. Pagpunta namin dito mga katiits, ang dinala ko lang gamit ang aking improvise. So pagpunta, 3 kami, nagpunta kami doon. So hindi na sintro. Pag-confirm namin hindi na sintro, nasa gilid at lampas na sila mga katiits. Nalampas na sila mga katiits. Alam ba ninyo mga katiits, ginamitan pang bako. So hindi nila nakuha kasi marami ng ang mga pagsulay, mga pagsubo kasi lawgaw na ang area. So yan, scanner ang gamit mga katiits, sobrang mahal ng scanner. So ang ginawa namin, ang ginawa ko, dinala ko lang ang aking gamit na aking ginawa at nagpunta kami. Ang aga-aga naming gumising at pumunta kami sa site. So doon na-confirm namin na hindi sila nakasintro. So nagtingin ako sa video sa mga tauhan sa may-ari ng lupa. So nag-video sila sa nagditik. At tiningnan ko ang video na ginamitan nilang locator, US locator. Pagtingin ko lang, isang tingin ko lang mga katiits, hindi na tama ang pagditik niya. Hindi, marami pang hindi marunong maghawak sa locator at marami pang hindi marunong pag point sa sentro mga katiits. Maraming katiits makita nako dito sa YouTube na naghawak ng locator, hindi tama, mali ang paghawak, mali ang pagditik. Kasi malayo pa sila sa exact location, umikot na ang ilang locator. Hindi yan umikot. Sa pulso na yan, sa paghawak na yan sa kamay. Pinatuyangan lang nila pagpaikot. Hindi matukoy kung saan ang sentro. Halimbawa, ang sentro, nandoon na, halimbawa ang sentro, tapos distansya ka sa sentro ng 10 meters. Dito pa lang doon pa lang sa 10 meters, nag-ikot na imong locator. Saan ba ang ituro nimo ang exact location? Ang pointer niya, ang sentro. Marami pa makita nako dito sa YouTube. Malayo pa ang sentro, umikot na ang detectors. Paano hukayin? Isip-isipin ko nun ninyo. Tingnan ninyo ang aking pagditik sa aking YouTube channel. Tingnan ninyo kung paano nato gilokit ang sentro. Malayo pa ang sentro, malayo pa ang detection, ang gipuin sa locator sa 15 mula sa sentro. Halimbawa, example, mula sa sentro 20 meters, 15 meters, nag-ikot na umpisang ilang detektor, umikot ng ilang locator. Kayo nagpaditik, kawawa kayo, lalong-lalo na kung nagbayad pa kayo. Paano i-point ang sentro? Kaya paghukay na, lihis, bukya. Tapos magsabi ang nagditik nga, malaki sir, malaki. Mula dito, doon hanggang doon, hukayin ninyo. Ano ba yan? Alam ba ninyo mga katiits, ang long range locator, yan ang pinakadabis na gamit sa pang treasure. Alam ba ninyo mga katiits, ang long range locator, siya ang makabigay ng deepness, siya ang makabigay ng estimated kung anong lalim sa deposito. Kung ikaw nakakuha ka na sa teknik sa paglukit sa paghawak sa detector, malaman nimo kung malalim ang deposito or mababaw ang deposito.
Magbigay akong tips sa inyo mga katiits. Kapag mayroon maditik ang inyong locator, malaman na ninyo doon siya na umikot. Tapos lakad kayong isa, dalawa, hindi na makabalik ang detector. Ibig sabihin yan, giveaways yan. Ikalawa, kung saan siya umikot, yun ang prospected ninyo nga, yan ang sentro. Tapos lakad kayo palayo, bumalik pa siya, tumuro, palayo na naman hanggang abot kayong 25 meters. Tapos tumuro pa siya doon sa umpisahan nimo nga kung saan doon ang target, ang pointer. Bumalik pa siya. Ibig sabihin yan na distance na kayo ng 25 meters. Ibig sabihin yan, sobrang lalim yan. Ikatlo, kapag magditik kayo at nalaman na ninyo ang sentro, dahan-dahan kayo palayo hanggang saan siya mag-stop na hindi nakabalik ang inyong long range locator. Yan ang sukatin ninyo. Yan ang estimated na lalim. Kapag malayo pa kayo, nasa 50 meters kayo, tapos dinala kayo sa aura ng gold kung saan siya umikot, tapos doon nagumpisa sa malayo, ibig sabihin yan, volume deposit yan. Hindi yan kaya natin hukayin. Yan ang sabi ko na marami pang treasure hunter na nagpatotoo nga swito paghawak sa locator. Marami pang treasure hunter. Sa 1,000 treasure hunter, 5% na ang marunong humawak sa locator. Yan ang katunayan mga ka-TH. So don't forget subscribe sa ating YouTube channel. Stop muna natin itong video. Abang lang kayo sa mga ka-TH sa ating naranasan. Paki-share, paki-subscribe na lang yun sa ating YouTube channel para makakuha kayong pagtulunan sa ating vlog, sa ating pag-video, sa ating pagtitreasure, ating ipaliwanag sa inyo. So maraming salamat. Magandang gabi, Philippines.